Sino nga ba talaga ang tunay na relihiyon? Bago po tayong magsimula sa ating video, huwag po ninyong kalimutang mag-follow at mag-react sa ating video at sana ma-share din po ninyo yung post video ko. Salamat mga kapatid. Uulitin ko ang tanong, sino nga ba talaga ang tunay na relihiyon? Sabi ng iba ang tunay na relihiyon daw ang Catholics, pero ito ang masasabi sa mismong Bible. Sa panahon ngayon, mababanaag natin ang kalituhang nararanasan ng tao dahil sa napakaraming pangkating relihiyon na nakatatag sa mundo at may ilan na patuloy pang bumabangon. Ang lalong nakakalito pa ay lahat sila ay nag-aangkin na sila ay sa Diyos, sila ay tunay, at nasa kanila ang kaligtasan, kaya ang tao ay nahulog sa maling paniniwala na lahat ng relihiyon ay pare-parehong sa Diyos at patungo sa langit dahil lahat naman daw sila ay kumikilala sa Diyos at lahat daw ng mga isinasagawang pagsamba ay patungkol lamang sa iisang Diyos. Totoo kaya na ang lahat ng relihiyon ay sa Diyos? Totoo kaya na ang lahat ng relihiyon ay si Kristo ang nagtayo? Mahalaga na makilala ng tao ang tunay na relihiyon. Bakit mahalaga at alin ang tunay na relihiyon? Ganito ang mababasa nating pagtuturo ni Apostol Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15 hanggang 16. Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15 hanggang 16, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambayanan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at sa ligang ng katotohanan. Hindi may kakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon, siya'y nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng espiritu, at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga hentil, pinaniwalaan ng lahat, at itinaas sa kalangitan. Mahalaga na makilatis ng tao ang tunay na relihiyon sapagkat ito ang haligi at saligan ng katotohanan. Ang tunay na relihiyon ay ang relihiyong kinaaniban ng mga apostol, ang iglesia na sambahayan ng Diyos. Sa makatuwid, ang tunay na iglesia ay siya ring tunay na relihiyon. Iisa lamang ang tunay na relihiyon at ito ay ang iglesyang itinatag ng Panginoong Hesukristo. Mateo Kapitulo 16 versikulo 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo ay, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi, aking mga iglesia, kaya patunay lamang ito na talagang iisa lamang ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoong Hesukristo at ito ay ang iglesyang kinaaniban ng mga apostol. Ang sabi naman ng iba ay hindi na mahalaga ang iglesia. Ang kailangan lang raw ay relasyon o kaugnayan kay Kristo. Pero kung ang banal na kasulatan ng ating tatanungin, sino lang ba ang may kaugnayan o relasyon kay Kristo? Ito ay maliwanag na sinagot sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 32. Efeso Kapitulo 5 versikulo 32, ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnay ni Kristo sa iglesia. Ayon pa rin sa Biblia, iisa lamang talaga ang may kaugnayan kay Kristo at ito ay ang iglesia, kanyang katawan na siyang ulo nito, Kolosas Kapitulo 1 versikulo 18. Pinatutunayan lamang ng paglalarawang ito na talagang iisa lamang ang iglesyang katawan ng ulong si Kristo, kung paano iisa lang talaga ang katawan ng bawat ulo. Sinasabi naman ng iba na hindi na kailangan ng iglesia dahil ang Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas. Hindi naman kami tumututol dyan, subalit maliwanag namang pinatotohanan ng Biblia na hindi maaaring hindi paglaanan ng kahalagahan ng iglesia sapagkat ito ang ililigtas ni Kristo. Efeso Kapitulo 5 versikulo 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung papaanong pinatutunayan ng Biblia na si Kristo lamang ang tagapagligtas, ay pinatutunayan rin ng Biblia na ang iglesia lamang ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, ay iisa lamang ang tunay na iglesia, ang tunay na relihiyon, at napakahalaga nito sapagkat ito ay ang may kaugnayan kay Kristo at ito lamang ang pinatutunayan sa atin ng Biblia na ililigtas ng Panginoong Hesukristo. Kung gayon, alin ang tunay na iglesia na siyang ring tunay na relihiyon na kinaaniban ng mga apostol? Ganito ang mababasa nating patuto ng Biblia sa Roma Kapitulo 16 versikulo 16. Roma Kapitulo 16 versikulo 16, magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. NPV. Ang iglesia ni Kristo ay ang relihiyong kinaaniban ng mga apostol gaya ni Apostol Pablo. Kung ang Biblia ay totoo o katotohanan, ang kinasusulatan ng mga salita ng Diyos, kaya malinaw na nakasulat at mababasa na ang iglesia ni Kristo ang tiyak na iisang totoo at tunay na relihiyon. Sana may natutunan po kayo at sana yung mga katanungan ninyo sa sarili ninyo o yung bagabag ninyo sa sarili ninyo na sana nalutas din sa pamamagitan nitong post ko.
At sana maliwanagan na ang lahat kayo na mismo magbaklat o bumasa sa Bible ninyo para kayo mismo din ang makakaalam kung ano ang katotohanan. At hanggang dito na po ang ating video. Kung gusto po ninyo magtanong para maliwanagan po kayo, mag-comment po kayo sa comment section. Salamat.